Mazda. Oh, yan rin eh. Ito po ang gagawin natin po ngayon ay ilinisin natin itong transmission filter. Ito pong transmission filter na po ito. Ang kaya lilinisin natin, ang problema po nito, shifting and slipping. Yan po, nag-i-slip po siya. Siguro marami na itong filter kaya nag-i-slip siya. Kaya naisipan ko linisin muna. Baka nagkukulang ng pressure, kaya kukulang ng langis, kaya lilinisin muna natin itong kanyang filter. Baka gumanda yung takbo. Ang pinagmumulan po pala ng slipping ay ang maruming filter, maruming ATF, at maruming transmission. Kaya po nag-i-slip siya. At ito naman pong shifting. Ang problema po sa shifting, yung kapag stack up ang na shifting solenoid, kaya nagluloko yung baka marumi din or stack up yung solenoid niya, kaya nagja-jump siya ng shifting. Nagja-jump po yan. Minsan naka-neutral ka pa, papasok ng segundo or tercera or kwarta, fourth gear. Kaya baka po naglulus or marumi lang. Kaya gawin po natin, linisin at ma-check up na rin po natin yung mga niya sa loob, yung sa filter niya. Kaya lilinisin po natin. Yung sa solenoid, makikita rin po natin kung okay siya o stack up. Kaya lilinisin po natin siya, babaklasin natin. Yan po ang nakita natin diferensya. At sana makuha dito sa linis lang. Makikita natin yung laman ng transmission. Kung talagang marumi siya, baka doon nanggagaling ang pinagmumulan ng slip at saka shifting. Yung lumulundag na pag pinasok mo sa magiging dapat permera lang, papasok mo na ng 4 or 3 or 2. Tapos pag kinambyo mo na, mawawala na, normal na siya. Ibig sabihin may nauhuli lang yung pressure or mag-stack up yung kanyang solenoid, kaya nagiging pumapasok muna, nagkaka-power siya kahit na pero pag nalinis, tignan natin kung okay na siya. Tsaka yung slip niya, nag-i-slip. Sana po makuha natin sa walang gastos. At makikita rin po natin kung marumi yung kanyang ATF at kanyang filter. At kung may singaw yung mga goma. Yung goma niya rito sa filter. May goma po kasi ito. Pag medyo singaw siya o hindi kaya marumi yung filter, sarado. Ayun, buburak yun. Ayun, di na yun. Di na kaya yan. Ito ba? Yan naman sensor pa rin filter. Yan naman sensor. Awan ya, kinakuryente. Kinakuryente. Kaya hindi na. Yung ano kaya? Daling gas. Pasalikan naman. Kanasalikan lakaran niya kita nih. Awak yang Oh, yang galon. Ilan litro? oh, may putik oh. Oh. Oh, yung filter. Marumi oh.
Yan po, nakita natin yung filter at saka yung sa kanyang oil pan. Sobrang dumi po. Barado po yung strainer ng filter. Yung nasa loob, yung may parang screen. Yan po ngayon, lininis natin. Malinis na, litaw na yung screen kanina. Wala pong nakikita dyan, puro tutong. At saka nato yung sarado po yung butas-butas na yan. Ngayon po, yan po luminaw. Tapos nalinis na, inipan natin ng hangin. Lalong luminis at maginhawa po pagpasok ng ATF sa ganyang sitwasyon. Dati po walang may mapapasok na ATF dahil sarado po siya. At tingnan nyo po yung magnet niyan, talagang napakarumi. Yung nakuwang dumi, yan po ang dami. Yung parang bubog na maitim na yung putik. Yan po, ayan po yung ng sitwasyon ng oil pan natin. Napakarumi, ibig sabihin po marumi, nahihirapan yung pressure makasampa. Kaya alam ko dito na po yung nagiging problema natin. Kaya linisin natin at ugasan natin ng gaas at linisin natin ng todo para gumanda yung circulation ng fluid sa loob, pati pressure gaganda. Kasi pag mahina po yung pressure ng mahirapan magkambyo yung sasakyan at mahirapan ding tatakbo hanggat hindi mabuo yung pressure, hindi tatakbo ng maayos hanggang kukuha muna siya ng pwersa para mag-shift at kung hindi niya makuha yung pressure para i-open yung mga yung celluloid niya, siyempre kailangan ng pressure na malakas yan para mag-open siya, maitulak at pati yung kanyang mga multi-clutch at saka sa van niya, yung van kailangan yung pinakabomba niya ron at malakas siya para itulak yung van at kakapit yung mga clutch. Doon siya tatakbong maayos at mawawala yung slip at saka magaganda yung cambio. Yan lang po at yan, linalinis na natin ng todo at ikakabit na po natin yung filter. Nalinis na natin at may sensor po yan, may nakakabit na kuryente dyan sa ilalim, may piston naman po yan at wala namang kaligaw. Kahit kayong magbukas at may naman yan at tapos wala naman tornilyo dito sa oil pan niya, oil ring lang po yung sumasakal doon sa para hindi mahulog. Yan po, lininis ko ng mabuti para pagkabit natin na malinis siya. At lalagyan po natin ng pandikit yan para yung pandikit pong ginagamit dyan ay ang Beta Gray. Yan po ang ginagamit natin dyan. At linalagyan po natin pandikit para didikit po na mais. Wala po siyang gasket. Pandikit lang po yung ginagamit natin. At para wala siyang tagas pag nalagyan natin ng sealant. Ayan po. Kailangan po lagyan natin ng sealant. Medyo dagdagan po natin konti yung talagang wala siyang tagas. At pag inigpitan mo, lalabas yan ng konti. Yan po, sakto-sakto siya. Kaya pag pagigpit po niyan, lalabas yan sa gilid ng konti. Pag inigpitan nyo, may lalabas na konti. Ibig sabihin, pantay-pantay na at wala siyang magiging problema at tagas. Ganyan po yung pag-check up pag inalagay itong oil pan. Yan po, ikakalat natin at usayan natin ikalat yung walang laktaw at para hindi siya sisingaw at walang tagas itong oil pan. Yan po, ginagamit natin dyan, silicone. Yan, ang Beta Gray ang natin dyan. Kaya nakasilid ng todo. Yan po, kailangan po kitang-kita nyo na walang malaktawan na
blanco dito sa oil pan para iwas tagas. Pag tumagas po yan, babaklasin uli. Sayang yung oras, sayang yung pambalas at saka sayang po yung pandikit. At hindi na po natin alam na kung kailan siya tatagas at kung hindi makita ng customer, tumagas pag mainit, nagka-pressure doon siya tatagas, ay ginagamit na ng customer at sigurado babakjab niyan pag gano'n ang nangyari. Kaya ang gawin po natin, sikapin nating talagang nakasild siya, yung sealant natin, at yung pagkabit natin kailangan pantay-pantay para wala siyang tagas. Ganyan lang po ang trabaho ng linis filter ng transmission. Ayan po, dagdagan po natin konti at check up natin todo para walang masayang na trabaho at walang masayang na gamit ayan po, nandyan na po. Isasalpak na kunin natin mga tornilyo at tornilyo ng oil pan para malinisan din natin, maalis natin yung dumi at magkabit natin. Kung malinis yan, walang sasabit na dumi at maganda yung pagkabit natin dahil wala kang masasalat na dumi, lupa or langis or dumi. Yan po, pinakat ko na po dito sa transmission itong oil pan at ilalagay na natin yung tornilyo. Nalinis na po natin yung tornilyo at ilalagay natin lahat niyan. Pakagatin muna po natin lahat bago natin igpitan. Pag nailagay po natin lahat at na palubog na yung mga tornilyo, ang unang gagawin po rito, ang pag-igpit nito, unahin po natin yung sentro, 4 na sentro. Igpitan po natin konti, pakagatin lang po yung didikit itong oil pan, 2 dito sa left, 2 sa right, dito sa sentro, tapos 2 dito sa taas, 2 rin dito sa ilalim. At pag nalagay na po natin yan, ilagay na natin lahat at ang gawin natin nun, palubugin lahat sabay-sabay, pero unahin natin itong nasa sentro, palubugin natin todo at kung naano na itong 4 nito, 4 na sa gitna, 4 doon sa ilalim at taas, pag naigpitan na to, sabay-sabay ng palubigin lahat at konting igpit na lang nun, okay na. Kailangan ganun po yung naghihigpit ng oil pan para iwas tagas, pantay-pantay at nasa 90%. Okay yan po. Yan o. Ayan po. Higpitan na natin lahat. Ayan o. Kasi naigpit na. Ganyan lang po yung pag-igpit ng oil pan. Hindi yung parang binibira mo todo na parang malaking tornilyo. Ito po digest na tornilyo lang at aluminum lang po itong hinahawakan nila pag medyo na ano ng konti, napalakas, malolos thread po yung kinakagatan ng tornilyo, kaya tansyado lang po yung igpit. Makikita nyo rin yung silicone na linagay natin at lalabas ng konti yan. At tignan nyo po yung labas na paikot, kung lahat lumabas, ibig sabihin po pantay-pantay yan at malayong tatagasan kayo. Ganyan lang po ang trabaho ng oil pan at panglininis ng filter, yung transmission filter. Yan po. Hanggang sa muli po at sana lagi nyo subaybayan yung mga video ko, kahit papano po sana nakakapagbigay ako ng kahit konting kaalaman sa inyo. At sana po wag kayong magsawang manood dito sa mga video ko, kahit na po
medyo madilim at hindi ka anong maliwanag yung kasi po mumurahin lang po itong gamit nating cellphone at importante po na ipaabot ko sa inyo yung konting kaalaman. Yan po, naikabit na natin yung cover ng makina at inigpitan po natin konti at pagkatapos po niyan bababa na natin at mapapaandar na natin. Ayan po, binaba na natin at lagyan natin ng langis 80F po. Ayan po, at ayan, titignan natin yung dipstick. Ayan po, tinignan natin kung may laman na o wala. Ang laman po nito, tatlo lang po, 3 litro sa transmission 80F. Tapos bubuhos natin yung langis. Pagkabuhos po at ikakambyo po yan lahat, primera, reverse, primera, segunda, tercera hanggang kwarta. Tapos drive 1, drive 2, drive 3. Tapos i-check up natin, i-park natin uli at doon pa lang po natin i-check up yung langis kung okay na o hindi. Kailangan po ipasok nyo lahat bago i-check up at i-park yung transmission bago i-check up yung langis. Yan po, salamat po. At okay na yung ano natin, yung ginawa natin at magro-road test po tayo pagkatapos po niyan para alam natin. Yan po, check up po natin, tinaas ko para makita natin yung transmission kung may tagas o wala o kung tuyo yung ginawa natin. Ayan po yung silicone, nakikita nyo na medyo lumabas para yan po, wala siyang tagas, okay na siya. Kaya baba na po natin yan. Pagkababa, sabay road test po. Ayan, punasan natin yung yung mga konting na puntang silicone dyan sa Ayan po. Okay siya po, wala siyang tagas at okay, at road test na natin kung pati yung ginawa natin okay siya. Ayan po, atras ko po, patras na po para ma-road test natin sa. Nakita natin yung yung test ng makayali, yung andar niya. Kaya ito na ay panyilite na din. Tingnan mabit na niya. Ang drive niya kanya. Po nagro-road test po kami. Tingnan namin kung okay na. Santing na tambing niya, be. Tambing yan kayo, santing na magkain eh. Santing na mag-ship eh. Tambing yang mamalis? Ali, okay yan eh. Oo. Kasi bilog ka tayo again. Sakto yan. Ayan santing ng magka-dress. Sakto yan. Sakto yan eh. Puri inuwar yung tangkay. Nah. Nanay ini, yan nila pa may balitan ka rin eh. Hindi may isnaway kaya kasangin. Nah. Okay Tsaka nakasabay doon sa sa RPM nyo. Bakit kayo pumuha talaga siya.